accountability, paano mapapanagot yung mga dawit nabanggit po ninyo, itong si Executive Secretary Ralph Recto? At possible ho ba mananagot din ng Pangulo? Well, unang-una, meron na nakalagay na plunder charges sa ombudsman eh. So, kay Emmanuel Ledesma, kay Recto. Ngayon, mahirap sa ngayon na sabihin natin mapapanagot ang Pangulo. Pero klaro naman doon sa pagkakasabi ni Emmanuel Ledesma during a Senate hearing na napag-utusan lang daw siya. Napag-utusan lang daw siya. Siguro kung sa susunod na administration at may fair analysis sa Blue Ribbon Committee, madadawit ang Pangulo niyan. Kasi hindi naman gagalaw si Secretary Recto. Because klaro doon sa pronouncement Emmanuel Ledesma, I was only forced during a cabinet meeting to transfer. So, yung accountability, I think, eventually with time. Pero sa ngayon, ang sumulat talaga si Secretary Recto to Ledesma to transfer the money. So, sila yung may double plunder charges regarding this. Opo. Pero habang ipinagdiriwa nga ng administrasyon itong restoration ng pondo, marami pa rin po yung mga kababayan natin lubog pa rin sa utang dahil sa mga hospital bills. Kailan kayo mararamdaman itong ibinalik na pondong ito sa ating mga kababayan? Mararamdaman yan kung i-address yung top 10 killer diseases of the country. Heart attack, stroke, cancer, pneumonia, at saka yung diabetes. Kasi yung mga sakit na yan account for 70% of the killers of the country. So therefore, dapat ang concentration dapat ng bansa para dito sa top 10 killer diseases of the country para mabawasan yung out-of-pocket expenses. Pataasin yung case rates, ibig sabihin yung kinakaltas pag ikaw ay ma-hospital at hindi na yung maliliit na bagay. Dapat para madali, dun dapat sila magpunta dyan sa ganitong klaseng pagbabayad. Kasi pag hindi natin yan pinaglaban, kawawa naman ng taong bayan. Nakakaawa po pag nalugi naman tayo para tayong ginigisa sa ating sariling mantika. So dapat pagdusahan nila naman kahit papano yung ginawa nilang pag-abuso sa pondo natin. Opo. Pero sa kasalukuyan ho ba, Doc, may kailangan ho bang dagdag o dapat bang dagdagan o sapat na ho ba itong mga serbisyong binibigay po ng PhilHealth sa ating mga kababayan? Kulang na kulang yung binibigay na serbisyo sa atin ng PhilHealth. Ang dami naghihikaw Hindi ka na nga kailangan na lumingon pa kasi kitang-kita mo kung saan ang pagkukulang. Ibig ko sabihin, luminga-linga ka naman para makita yung problema natin. Ang dami naghihirap. Yan lang sa PGH, sa Jose Reyes, yan lang sa Santa Ana. Ang dami mahirap At kung hindi natin nare-realize yan, kawawa naman ang bansa natin. I think we need to understand na kawawang-kawawa ang ating bansa dito sa nangyayaring ito. Dapat mapanagot talaga sila. Pero sa ngayon, dahil ang kanilang issue ay itong tinatawag na impeachment program, nalilihis yung usapan Di ba? So, ganyan talaga Kaya lang talagang kailangan natin pag-ingayin kasi lugi naman tayo di ba? So, yun ang gusto kong sabihin. Kailangan we should keep on the pressure na maisoli sa atin itong perang ito because this is ours. Itong perang to ay atin ito. Opo. Pero nakikita ho ba ninyo na solusyon yung kung palitan yung lahat po ng mga namumuno sa PhilHealth o itong mga namumuno dapat magbitiw na sa pwesto para bumalik po yung tiwala ng publiko sa PhilHealth? Well, isa yan sa dapat gawin. Na sabagay, hindi naman yung PhilHealth President ngayon ang responsable para dito. Ang responsable diyan ay si Emmanuel Ledesma. In fairness to the new PhilHealth CEO and President Edwin Mercado, I think is doing a fine job. Ang problema nauutusan lang siya. I think mabait kasi siya pero I don't think he has the power para i-request na maibalik yung perang yon. I think ang pwede makapagpabalik lang yan kung magpapile tayo ulit sa Korte Suprema ng para sa kanilang pagbabayad. Otherwise, the same thing will happen pagka hindi natin nagawa yan. But we're thinking right now paano mapapagbayad sila
I was just trying to lobby, malay mo sa next Congress or Senate, sa budget hearing sila magkasagutan regarding that. Opo. Doc, siguro yung huling mensahe para sa ating mga kababayan. Alam natin kung gaano kabigat din yung kanilang nararanasan ngayon pagdating sa mga hospital bills at sinabayan pa ng mga matataas na presyo ng mga bilihin. Well, kailangan na magpakatatag tayo mga kaibigan at hindi rin tayo dapat tumigil kasi marami sa ating mga kababayan ang naghihirap. Lahat naman tayo nag-iisip, but if we could only think without speaking, baliwala yun. We need to think, we need to speak, and we had to write it down sa ating social media platforms so that we'll be able to keep pressure on the wrongdoings of our government, particularly on healthcare. Alam mo, the last thing na dapat hindi kinukurap ay ang dapat ay kalusugan. Kaya nakakadugo ng puso seeing hundreds or millions of Filipinos suffering from healthcare cost at isang sakit, mahirap na sila. Kasi dapat hindi mo siya itatouch. Nandyan yung hindi rin pagsuspend ng VAT para sa gasoline and diesel, yung hindi pagbaba ng value-added tax from 12 to 10%, yung pagnanakaw, allegedly pagnanakaw sa tingin ko, double jeopardy. Yan lahat mahirap sa tao eh. So dapat may managot dyan. Unang dapat managot dyan si Secretary Recto na hindi pa konpirma ngayon at sana pagsalang sa commission ng appointment ang hindi na ma-reappoint. So yun ang last message natin mga kababayan. I mean, we need to speak up with in a respectful manner, but we need to be clear kung anong gusto nating ipaglaban. Kung talagang ikaw na sinasabi mo ay Mr. Clean ka, grabbuster ka, ikaw ay merong moral compass, ano? Opo. Ikaw si Holy Willy, ikaw si Mr. Righteous. Bahala ka sa buhay mo kung gusto mong magpakaanghel ka kung gusto mo. Okay? Opo. Sabi mo pa nga bakit po kaya palagi kayong pinatututsadahan? Hindi ko siya pinatututsadahan. Hindi ako na may personal, Jen. Nelson, Opo. palagi ko sinasabi. Yung mga media naman, lalo na yung bayaran, bakit po mahilig kayong pasadahan ni Senator Manong? Ewan ko siguro dahil mas pogi ako sa kanya. Sabi pa niya Alam mo, Jen Nelson, kahit na yung kanyang contention is highly questionable. O debatable. Debatable. Kasi baka maraming kumontra sa kanya Di ba? Pero ibinibigay ko na, sige. Sige. Sige, mas pogi ka na, walang problema. Ang gusto ko lang, mag-imbestiga ka na. Opo. Ipagpatuloy na natin ang pagdinig. Ikaw nang pinaka-pogi sa mundo, hindi kung gusto mo. Pinaka-pogi, ang sa akin lang, pinaka-macho. ang sa akin lang, ang gusto ko ay yung gusto ng taong bayan. Ayun. Nandyan tayo kasi dahil tayong pinaniniwalaan, tayo na lang inaasahan Pagkatapos kumurba ka pa. Ayun nga. Kumurba ka pa. Jen, hindi ko pa nasasabi sa'yo, doon sa accounting na yon, merong balanse. Paano balanse? Hindi na ibigay o hindi nakuha? Hindi pa kasi nga, siguro nagkaroon ng problema nga Merong balanse na 1.2 billion. Na hindi pa na ibibigay si Adrian? Na sa aking palagay, nasa pag-iingat ni Adrian Bersamin. Kasi yun ang huling report niya Nakuha ko yung huling balance Merong opening balance, merong closing balance. Baka naman pocket money na po ni... Kung talagang matapang ka, kung talagang lalaki ka, Ping, patawag mo itong dalawa. Tingnan natin kung hindi totoo yung sinasabi ni Adrian Bersamin. Tingnan natin kung mapasusubalian mo yung accounting. Yan ang hamon natin. Sinasabi ko pa sa kanya, kasi napakalaki ng nalalaman ni Saldico. Sa akin kasing palagay, Jen, hindi niya dapat gamitin na como yung tao nasa ibang bansa. Kailangan kanya itong binidyo niya, ilagay niya kanya sa isang subscribe o sinumpaang salaysay para magamit namin. Hindi magagawa ni Saldico ngayon dahil nanganganib ang buhay niya Alam niyo naman kung bakit. Sa dami ng nalalaman niya dito sa anomalyang ito, baka nasa eroplano pa lang sumabog na yung eroplano Ganun katindi pa. Ganun katindi. Yun. Ngayon, huwag mo nang asahan na darating dito si Saldico. Nagbigay ako sa kanya ng pamamaraan kung paano natin magagamit. Sabi ko, magdeklara ka lang, magpahayag ka lang. O sige, Saldi, sabi ko. Sabihin mo kay Saldi, gumawa ka ng isang sworn statement at humarap ka sa isang commissioned notary kahit sa ang panig ng Europa. Kung ikaw ay nasa Portugal, mayroong mga commissioned notary dyan. At alam ng notary, ang gagawin niya, pa-apostil mo yan. Yung apostil dyan kasi, ay nandun sa isang apostil convention na sinasabi. Ito yung nangyari din sa The Hague. Yes po. Convention yan. Na pinagtibay ng ating Korte Suprema doon sa OCA Circular Number 210-2013. Ibig sabihin,
Pinapayagan ng Korte Suprema sa mga ganong klaseng pagkakataon. Katulad ni Saldi, gusto niyang magpahayag, gusto niyang makapag-contribute para sa ganon kanya malaman ninyo. Nagpahayag siya sa maraming pagkakataon, 8 installments ng video sa kanyang sariling Facebook Facebook page ba yung tawag doon? Opo. Ngayon, i-reduce niya yun, pa-apostil niya, pwede na siyang humarap sa kahit online. Naka-Zoom, naka-Webex, pwede po yun. Itinuturo ko sa kanyang dahilan dahil gusto ko ngang matapos namin ito. Napakarami, napakasustansya ng sinasabi ni Saldico. Ngayon, ayaw niya. Bakit ayaw mo? Ang sabi daw niya, paano kung natuklasan daw po ng sinungaling at makontempt? Paano na ipakukulong yun? Nasa labas pa ng bansa. Hindi ganun eh. Tingnan mo, sabi ko nga sa'yo, tingnan mo, ang daming nire-reconsider dito eh. 12 yung contractors na kanyang pinagbibira sa kanyang privilege speech. Siguro 2 lang yata ang napatawag doon. Pero yung SunWest na pag-aari ni Saldico, hindi niya pinatawag. Alam mo kung bakit? Yan lang ang pa niya, sumakay na. Nanghiram ng helicopter kay Saldico eh. Oo nga. O yan naman eh, pinagtibay na sa, nakita ko na yung mga, nakasakay sila doon eh. Ako ba nanghiram ako ng helicopter kay Saldico? Hindi. Sinasabi niya, kinakampihan ko raw si Diskaya Jen. Nelson. Kasi nga kinakitaan eh. May litrato sila ng 2 mag-asawang Diskaya, nasa gitna siya eh. Ako hindi ko kilala yung mga yun eh. Kaya eleksyon yun ha, eleksyon yun. Pagkatapos ako pagbibintangan niya, na kinakampihan ko ng Diskaya. Panahon ng eleksyon, bakit ka nandun sa gitna ng 2 mag-asawang Diskaya? Ang dami kong itatanong sa kanya ngayon eh. Pinagdiskitahan mo ako eh. Samantalang ang gusto ko lang, tulungan kita. Alang-alang sa tao. Alang-alang sa bayan. Nagalit ka pa sa akin. Ano ba talagang problema mo? Di ba? Aba, matibay yung kanyang pagpapahayag. Sabi niya, yung 1 billion ay diniliver ko sa 30 Tamarind Street sa